Sila ang mga babaeng mandirigma. Hindi lang si Commander Liwayway ang nagpamalas ng galing sa gitna ng bakbakan. Nariyan din si Yay Panlilio, mamamahayag at isa sa mga utak ng Markings Guerrillas sa Katagalugan. Si Felipa Kulala, isa sa mga nagtatag ng Hukbalahap. Sila naging inspirasyon sa mga pelikula tungkol sa mga babaeng gerilya na ginampanan ni Carmen Rosales, ang unang reyna ng Daquila. Meron ding gerilya na nakilala bilang 6-foot Amazona, si Simeona Punsalan Tapa o Commander Guerrero. Miyembro siya ng Apalit Squadron 4, isa raw sa pinakamatinik na unit ng mga Huk. Nung pagdadalaga, pinanganak kasi ako 25 na siya. Magto-20 pa lang siya. Ganyan na pinakikipaglaban yung karapatan ng mahihirap. Tapos nung na-recognize siya ng veterans, maraming natulungan ng mother ko. Naging party po siya ng Hukbalahap, tapos nakulong siya sa Zambales, nakalagay dyan dun sa inano siya, pag sinisihay yung mga magpapatulong sa kanya, nakulong siya sa Zambales. Tapos nakipaglaban siya sa Pulunggubat sa Giginto, Bulacan. Kalaunan, tinagurian siyang last living Huk ng Pampanga. Nakilala pa siya ni Robbie Tantinco bago pumanaw si Commander Guerrero noong taong 2015. Nakita ko siya, nakaratay siya sa isang papag o isang wooden bed sa kanyang sari-sari store that was manned by her daughter. Indeed, she was very sick. She was, by the way, 6-footer. So, very legendary rin pala yan. Ba't kayo nakaratay, Lola? Kasi wala na akong gamot na iniinom. Bakit? Kasi daw, yung Philippine Veterans Affairs Office pinutol ang kanyang monthly pension. Ang kabayanihan ng mga binibining commander, tila nakalimutan na sa kanilang pagtanda. Pero sariwa pa sa alaala ng mga pamilya. Yun ho ang masarap siguro sa pagkabata namin nung mga kapatid ko. Lalo na nga ho, yung sumunod sa akin, ang bedtime stories namin, yung parang yung mga panahon niya. So, kilala na namin ho sina Dr. Lava, si Taruk. Man. So, kilala. Hindi ho namin sila na-meet personally, pero sa mga kwento ni Mami, buhay na buhay ho sila. Pati yung lolo, yung tatay niya ho, yung kapatid niya namatay sa gera. Yeah. So siya ito, lahat ito? Opo. Ito yung mga inabutan niya mga apo. Si Andrea, she's the first apo, andito siya. Medyo bata pa siya. Andrea's 11. So this was parang mga 10, 11 years ago. Kasi siya mismo hindi niya pinaparamdaman sa amin na ganito ako or importante ka. We never felt that from her. Laki sa lola si Attorney Aboy Paraiso. Sunod-sunod. Ibig sabihin, pinalaki siya ng lola niyang si Commander Liwayway na tinawag niyang Mommy. Parating may pamalo, parating disiplinaryan ng lola ko po. Parang may magawa kang mali, talagang takot na takot kami ni Ryan. Doon ko nga lang natutunan na yung parang yung sa isang tao nabubuo yung pagmamahal, respeto, tsaka takot na sa isang tao mo na nararamdaman. Yan, ganyan si Mami. Naging matalik na magkaibigan sina Commander Liwayway at Commander Guerrero. At sa dapit hapon ng kanilang buhay, nagpatuloy ang laban nila. Ito ang laban upang kilalanin ng pamahalaan ang mga sakripisyo at kontribusyon ng kanilang hukbo. Ang naramdaman ko lang na ngit-ngit sa kanya or galit, hindi sa hapon, hindi dahil sa gera, sa gobyerno, na pinabayaan niyo yung mga taong to na nagsakripisyo para sa bayan. Yun yung ngit-ngit niya kasi yun yung pinaglaban niya even after nung gera, hanggang tumanda siya, to the point na hindi na siya gaan nakapaglakad. Pinagdadrive na namin magkapatid si Mami papunta sa veterans. Nang matapos ang digmaan at natalo ang mga Hapon, ang mga Huk na mahigpit na ipinagtanggol ang bansa, biglang itinuring na bandido ng pamahalaan. After the gera, they became the enemy.
of the newly independent nation supported by the US. So kasama si Luis Taruk dyan at kasama lahat ng mga squadron commanders niya, including si Commander Liwayway. Isa-isang hinuli ang mga miyembro ng Hukbalahap. Ang iba sa kanila kinulong o pinatay. At yung mga nanalo ng eleksyon sa Kongreso, hindi pa pinaupo. Nakikipagbaka ito tungkol sa mga magsasaka. Naalala pa ni Ligaya ang mga panahong tinutugis pa ang kanyang ina. Ito si Commander Liwayway. Ang alam ko lang po, nung maliit pa lang ako nandyan sa litrato, pag ini-interview siya ng mga pulis, pag sabi niya parang na upset na siya. Sabi niya, pag kinalabit kita, umiyak ka. Iiyak na ako noon. Dahil nga po noon, hindi pa sila kinilala noon eh. Parang ano pa sila yung, hindi pa rin recognize, parang rebelde pa rin ang tingin sa kanila. So, you know, the personal irony is, parang, yeah, you fought for your country, pinaglaban mo yung bansa mo, tapos biglang yung mismong gobyerno mo ang tutugi sa'yo or mag-ano sa'yo. Pero sa akin, kasi iba yung gobyerno na pinaglalaban nila, iba naman yung biglang umupong gobyerno eh. Tumikat si Commander Liwayway after the war nung siya ay nahuli ng mga puwersa ng gobyerno. Ang presidente noon ay si President Rojas. Naging celebrity siya. She became an instant sensation sa mga newspaper men kasi nung in-interview siya ni Presidente Rojas, point blank sinagot niya. According to the records, President Rojas scolded her for for joining the movement. Ang sabi daw ni Commander Liwayway, hindi nyo ba alam, sir, sabi niya na 90% ng lahat ng Hukbalahap ay peasants. Hindi komunista yan. At dapat lang na sila ay tulungan kasi they comprise practically the entire population. Halos habang buhay ang pakikipaglaban ng mga commander bago sila ituring ng mga bayani. Hindi lahat na nag-alay ng buhay para sa bayan matatagpuan dito sa libingan ng mga bayani. Naririto ang mga dating pangulo. Ang mga magigiting na sundalo, pero wala rito ang mga babaeng Huk. 3 dekada pa ang binilang nila bago kilalanin ang mga sakripisyo nila sa giyera. Binigyan sila ni Pangulong Ferdinand Marcos ng benepisyo para magpa-ospital. At sa wakas, kinilala rin sila bilang veterano sa panahon ni Pangulong Cory Aquino na may karapatan sa pensyon. Bagamat naputol ang pensyon ni Commander Guerrero, nakuha niya muli ito sa tulong ni Roby Tantinco. Meron pala silang rule doon na kapag matandang-matanda na ang isang pensyonado o pensyonada, kada birthday pinuputol automatic para puwersahan sila o ng kanilang pamilya na mag-present ng proof of life sa mismong opisina. So I called my friend in Philippine Daily Inquirer, si Tonet Orejas, and she published her story, and the picture, my picture with her, became the proof of life sa PVAW. At in-acknowledge siya ng PVAW at itinuloy in-resume ang kanyang pension. And not only that, yung PVAW, binigyan pa siya ng power to certify the Huk membership of all the pending applications for pension. Noon lang po siya na-recognize. Tsaka noon din maraming natulungan ang mother ko. Dito lang sa baryo namin, merong 50 hindi sumasahod pero nabigyan ng PVAW. Miss Tapang is also known Isang as taon bago Commander. pumanong si Commander Guerrero, kinilala rin siya ng gobyerno bilang World War II hero. Maligaya po ako kasi na kahit po siya, sabi niya, lahat ng paghihirap ko na anuwan ng mga tao, yung parang kinilala siya. Si Commander Liwayway naman, binigyan ng military honor sa kanyang pagpanaw sa edad na 95. Akala nga ho namin nung namatay si Mami, konti lang, kamag-anak lang. Medyo touching kasi the city of Malolos, parang meron silang
resolution declaring yung lola namin as a national hero. I think ang bansa natin, tayong mga Pilipino, may utang sa mga hukbalahap. Kasi sila ang nagpaiwan. Sila ang naiwan at sila ang nagsakripisyo para kalabanin ang mga Hapon. Mga Amerikano, mga Pilipinong sundalo, bumagsak na. Yun ang Fall of Bataan. Pagkatapos noon, wala na. Wala nang lalaban sa mga mananakop. Sino ang nagpursiging lumaban sa kanila? Ang mga hukbalahap. Itong proyekto na to, yung pinakaunang pakay dito is mapakilala yung mga bayani natin na hindi masyadong kilala ng taong bayan. Yung mga tinatawag na unsung, saka mostly unknown na mga heroes natin, and especially mga kababaihan. Hindi naman kabayanihan ang habol ng mga tunay na nagmamahal sa bayan. Sa palagay ko, may mas mahalaga pa sa kanila kaysa sa kilalaning mga bayani. At yan ang maging halimbawa sa mga kasulukuyan at susunod na henerasyon na haharap sa matinding hamon mula sa mga nais sumako ng Pilipinas. Mula sa Pasig at Pampanga, ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness.